Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 736. Tagumpay. Yan Alliance. Marahan na binibigkas ni Jie Shengtian ang pangalan sa kanyang bibig. Lumipat ang kanyang mga mata kay Xiaoyan sa gilid at tumawa. Magandang pangalan. Malamang na ang posisyon nitong Yan Alliance sa hinaharap ay malalampasan pa ang Mystic Cloud Sect. Sana, magkaroon ng upuan para sa Jiama Empire sa hilagang kanlurang rehiyon sa hinaharap. Nakangiting tumanggo si Xiaoyan at marahang sumagot. Likas na gagawin ni Xiaoyan ang aking makakaya. Hihihi. Dahil naitatag na ang alyansang ito, natural na kailangan natin ng isang pinuno na mamumuno sa lahat. Tumayo si Fama at ngumiti habang sinasabi. Mukhang ang posisyon na ito ay tiyak na pagmamayari ng munting kaibigang si Xiaoyan. Si Mu Chen, Nolan Jia, at ang iba pa ay nagmamadaling nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon pagkatapos marinig ang mga salita ni Fa Maria. Matapos gumugol ni Xiaoyan ng napakaraming oras at pagsisikap na magtatag ng paksayon, natural na hindi maiisip ng mga taong ito na siya ay walang kinikilingan. Ang posisyon ng Alyansa Chief ay natural na nakapaloob sa loob nito. Naturally, walang sino man ang may kamangmangang magsasabi ng anumang pagsalungat sa ganitong uri ng sitwasyon. Napangiti si Xiaoyan sa harap ng kasunduang ito. Hindi niya sinasadyang gumawa ng aksyon para tanggihan ito. Sa halip, tumayo siya at tumawa. Ang Yan Alliance ay hindi lamang kay Xiaoyan. Ang mga tagumpay nito sa hinaharap ay kailangan pa ring umasa sa lahat ng founding member na nakaupo dito. Ngumiti at tumango si Xiaoyan nang makitang umuusad ang lahat gaya ng inaasahan niya. Kinawian niya ang kanyang kamay at ang mga babaeng katulong sa gilid ay nagsilbi ng ilang alak na nabuhos na sa harap ng lahat. Ang pagbuo ng alyansa ngayon ay maaaring ituring na isang malaking bagay. Mag-inuman tayong lahat para sa Yan Alliance. Itinaas ni Xiaoding ang kanyang tasa ng alak at tumawa. Ha 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 ha. Cheers! 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 Ang pinakamalaking paksayon sa loob ng Jiama Empire ay sa wakas ay naitatag sa gitna ng tawanan sa bulwagan. Marahil sa maikling panahon, ang bagong paksayon na ito ay banggitin ng mga bibig ng bawat isang tao mula sa Jiama Empire. Maraming tao ang makakaalam na ang paksayon na ito ang magiging kapalit ng Mystic Cloud Sect. Kung ang kapalit na ito ay lalakad ng higit pa kaysa sa Mystic Cloud Sect ay matutukoy sa kung anong mga kakayahan ang taglay ng pinuno nito. Sunod-sunod na umalis ang lahat matapos ang talakayan sa bulwagan. Ang seryosong kapaligiran ng bulwagan ay dahan-daang naging nakaka-relax. Nagpakawala rin ng mahabang hininga si Xiaoyan nang makita niya ang huling tao sa labas ng Xiao Mansion. Umupo siya sa kanyang upuan at bumuntong hininga. Sa wakas ay naayos ko na ito. Sa hinaharap, ang aming Xiao Clan ay maaaring ituring na may proteksyon na nakakapanatag. Dahil sa iyong kasalukuyang lakas, maaari mo lamang silang utusan na sumali. Ngunit gusto mong gawin itong magulo. Talagang hinahanap mo ang iyong sariling kapitan. Si Reyna Medusa na tahimik hanggang sa sandaling ito ay sa wakas ay sumulyap kay Xiaoyan at malamig na nagsalita. Inikat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata nang marinig ito. Siya ay masyadong tamad upang maging abala sa pangangatwiran sa kanya. Sa puso ng malupit na babaeng ito, ang lakas ang pinakadakila, kahit anong klaseng paksa iyon. Ang Yan Alliance ay kinasasangkutan ng lahat ng pinakamalakas na paksayon sa loob ng imperyo matapos itong maitatag. Pambihira ang potensyal nito. Sa hinaharap, gagawin kong ikalat ang network ng impormasyon ng Yan Alliance sa bawat sulok ng imperyo. Sa oras na iyon, ang sinumang laban sa aming Xiao Clan ay papasok sa aming mga tainga. Kahit na ang Hall of Souls na iyon ay nais na hawakan muli ang mga miyembro ng ating Xiao Clan, tulad ng gusto ng mga miyembro ng Xiao Clan na iyon nakaraan. Hindi pinansin ni Xiaoding ang pagtatalo ng dalawa habang siya ay mahinang tumawa at nagsalita. Hindi ba natin sila binibigyan ng labis na awtoridad sa Yan Alliance na ito? Ang Elders Council ay maaaring magpasya sa kalooban ng Alliance Chief. Ito ay maaaring maging isang malaking problema kung hindi ito mapangasiwaan ng maayos sa hinaharap. Napakunot ng noo si Xiao Li at nagbigay ng kanyang input. Relax, ginagawa ko lang ito para patatagin ang kanilang mga puso.
Kapag lumipas pa ang panahon at ang konsepto ng kanilang mga angkan ay kumupas sa kanilang mga puso, natural na magsisimula silang ilagay ang alyansa bilang prioridad. Higit pa rito, tahimik din akong gagamit ng ilang taktika upang ang karamihan sa mga tao sa ating Elders Council ay binubuo ng mga tao mula sa ating Shao Clan at sa mga sumusuporta sa ating Shao Clan. Sa hinaharap, tiyak na walang makikialam sa anumang desisyon na gagawin ng ikatlong kapatid. Kinatok ni Xiao Ding ang kanyang kamay sa kanyang mga binti at walang ingat na tumawa. Ngumiti si Xiao Yan. Iniunat niya ang kanyang tamad na baywang at sinabing, "Ngayong matagumpay na naitatag ang alyansa, ibibigay ko ang mga susunod na usapin sa kuya at pangalawang kapatid na lalaki upang ayusin. Hindi ako masyadong magaling dito. Ikaw brat." Walang magawang umiling si Xiao Ding nang makita niyang si Xiao Yan ay nagsimula ng umiwas sa kanyang mga responsibilidad. "Tama, pangalawang kapatid, nahanap mo na ba lahat ng sangkap na panggamot na hinanap ko sa iyo?" Tila biglang may naalala si Xiao Yan habang nagtatanong. Nagawa ng Primer Clan na ipadala ang listahan ng mga panggamot na sangkap na ito sa lahat ng auction house nito. Natipon na nila ang lahat ng mga sangkap na panggamot ngunit sapat lang para pinuhin ang 2 medicinal pill. Kung mabaigo ka, malamang na kailangan nilang gumugol ng 2 buwan upang ipagpatuloy ang pagtitipon ng lahat ng mga ito. Sinabi ni Old Hai na ang mga gamot na ito ay hindi masyadong bihira. Nagulat si Xiao Li nang marinig ang tanong. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Xiao Ding nang hindi nag-iiwan ng bakas nang siya ay sumagot kaagad. 2 set ha. Ito ay dapat na sapat upang pinuhin ang isang tableta. Dapat mong ihatid ang mga sangkap na panggamot sa aking silid mamaya. Saglit na nag-alinlangan si Xiao Yan. Ang 2 hanay ng mga sangkap na panggamot ay talagang medyo mapanganib. Gayunpaman, ang maliit na buhay na kasalukuyang iniwan ni Xiao Li ay hindi pinahintulutan siyang mag-antala pa. Kaya naman, agad na ibinoka ni Xiao Yan ang kanyang bibig para sumagot. Bahagyang tumanggaw si Xiao Li. Walang alinlangan na napukaw sa puso ni Xiao Ding nang pinag-uusapan nilang dalawa ang mga sangkap na panggamot. Kung tutuusin, napaka-natural para kay Xiao Yan na pinuhin ang mga medicinal pills dahil isa siyang alchemist. Kaya naman, sumulyap ang kanilang mga mata sa maganda at malamig na mukha ni Medusa sa gilid pagkatapos nilang dalawa ang kanilang pag-uusap. Agad na tiningnan ni Xiao Ding si Xiao Li bago niya itulak ang kanyang wheelchair palabas ng hall. Nagkatinginan sila. Nagtinginan. Walang magawang umiling si Xiao Yan nang makita ang kilos nilang dalawa. Agad niyang ibinato ang tingin kay Medusa. Matapos tumahimik sandali, mahina niyang sinabi, "Maraming salamat." Ang pasasalamat na ito ay natural dahil handa siyang pumunta at hawakan ang kuta para sa kanya. Si Medusa ang pinakamahusay na pagpipilian kung gusto niyang hadlangan at kalugan ang mga matatandang iyon. Gayunpaman, ang kanyang karakter ay masyadong malamig. Nakahanda rin si Xiao Yan na tanggihan ng imbitahan niya itong tumulong. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay sese ngayon sa ganitong malutong na paraan. "Gusto ko lang pumunta at pumatay. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay hindi nangyari tulad ng inaasahan ko." Bahagyang tumugon si Medusa sa harap ng pasasalamat ni Xiao Yan. Gayunpaman, kahit na siya ay maaaring naramdaman ang kanyang malamig na yelo na mga mag-aaral na naging medyo banayad sa sandaling ito. "Xiao Yan, ang yawa na ibinigay mo sa akin ay matagal nang natapos. Ngayong ganap nang gumaling ang iyong mga sugat, dapat kang magmadali at magayos pa para sa akin." Agad na bamulong si Ziyan, na nakasunod sa tabi ni Medusa. Nakangiti si Xiao Yan habang humakbang pasulong at marahang hinimas ang ulo ni Ziyan. Sumangayon siya na may mahinang ngiti. "Sige, aayusin kita sandali, ikaw na maliit na taong sakam. Dapat kang magmadali. Nararamdaman ko na tila ako ay magiging mas malakas muli at nangangailangan ng isang malaking halaga ng enerhiya. Kung hindi, ako ay mahuhulog sa antok." Tinagilid ni Ziyan ang kanyang maliliit na kilay. Mula nang harangin niya ang suntok na iyon mula kay Protector Wu sa Misty Cloud Mountain, bahagyang nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Kaya naman, sabik siyang nangangailangan ng malaking lakas. Nagulat sina Xiao Yan at Medusa nang marinig nila ito. Agad na nagpakita ang kanilang mga mata ng kakaibang kinang habang nakatingin sila kay Ziyan.
Ilang sandali pa, nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at gulat na sinabi. Mukhang malapit na siyang sumulong. Napaisip sandali si Xiaoyan. Si Ziyan ay nasa klase ng dawang noong una niya itong nakilala sa Inner Academy noon. Ayon sa rank ng isang magical beast, natural lang para sa isang rank 5 magical beast na sumulong pagkatapos kumain ng napakaraming natural na kayamanan. Ang pagsulong ng isang magical beast ay mangangailangan ng hindi pangkaraniwang malaking halaga ng enerhiya. Kaya, ang isang ordinaryong magical beast na umaasenso ay unang makakahanap ng iba't ibang uri ng natural na kayamanan. Gayunpaman, ang babaeng ito ay kumakain ng hindi mabilang na bilang ng mga kayamanan sa loob ng maraming taon at ngayon lamang umasenso. Mukhang napakalaking enerhiya na kailangan niya para sumulong. Hindi ko talaga alam kung anong uri ng medusa ang kanyang dinadala. Ito rin ang unang pagkakataon na nakakita siya ng magical beast na nangangailangan ng ganoong kalaking enerhiya para umasenso. Normally speaking, mas malaki ang energy na kailangan sa panahon ng advancement, mas malakas ang magical beast. Gayunpaman, ang isang tulad ni Ziyan ay tila nangangailangan ng labis na ito ay medyo lumampas. Makakatiyak ka na tutulungan ko siyang makuha ito kahit gaano pa kalaki ang lakas na kailangan niya. Sinundan ako ng batang ito at tumakbo palabas ng Inner Academy. Hindi ako papayag na masugatan siya. Kung hindi, mahihirapan akong makipag-usap kay First Elder Suchin sa hinaharap. Kinurot ni Xiaoyan ang malambot na malajade na mukha ni Ziyan. Hindi niya napigil ang tumawa ng malumanay nang makita ang cute na ugali ng huli kung saan paulit-ulit nitong isinubsob ang mukha para iwasan ang kamay nito. Nagulat din si Medusa nang makita niya ang kabaitang ipinakita ni Xiaoyan sa sandaling ito. Agad niyang sinabi sa mahinang paraan. Ang batang ito ay napakalapit sa akin. Hindi ako papayag kahit napayagan mo siyang masaktan. Walang magawang umiling si Xiaoyan nang makitang tila pinoprotektahan ni Medusa ang bata. Parang may naalala siya nang iangat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Medusa. Mahina niyang sinabi. Darating ang isang taon nating kasunduan pagkatapos ng 1 hanggang 2 buwan. Natahimik ang kamay ni Medusa na tumutulong sa pagsusuklay ng purple na buhok ni Ziyan. Ang kanyang magandang mukha, na nagpapakita ng senyales ng kahinahunan kanina, ay unti-unting naging malamig. Ang mga matang iyon na puno ng nakakaakit na alindog ay sumulyap kay Xiaoyan. Walang pakialam ang boses niya habang sinasabi. Hindi mo ba alam na ikaw ang unang taong mamamatay sa aking mga kamay kapag nainom ko na ang Soul Recovery Pill? O sa tingin mo ba, ang Agos ay makakalaban mo sa akin? Mapait na tumawa si Xiaoyan at sinabing, likas na alam ko ito. Gayunpaman, mayroong isang kasunduan at natural na hindi ako sisire sa kasunduan. At saka, sa paraan ng pagtitipon mo ng mga sangkap na panggamot mula sa iba't ibang lugar, tila inaabangan mo rin talaga ito. Huwag mong sabihin sa akin na maaari ko talagang baliwalain ito. Nanlamig ang mga mata ni Medusa habang sinusulyapan si Xiaoyan. Agad niyang hinayla ang maliliit na kamay ni Ziyan, inikat ang katawan at naglakad palabas ng bulwagan. Nang makarating siya sa pintuan ay tumigil siya sa paghakbang at nagsalita sa mahinang boses. Ang mga sangkap na panggamot na iyon ay kinain na ni Ziyan. Kung talagang sabik kang pinuhin ang mga sangkap na panggamot, hindi na kailangang manggulo. Maaari mo lang sabihin sa akin at sasampalin kita. Siyempre, huwag mong isipin na ang reyna na ito ay may pagbabago sa puso. Ang gusto ko lang ay payagan kang mabuhay ng kaunti pa. Isang pagtataka ang lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan matapos niyang marinig ang mga salitang ito ni Reyna Medusa bago lumabas ng bulwagan. Natatakpan ng kakaibang ekspresyon ang mukha niya. Ang babaeng ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 737. Pinuhin. Ang pagtatatag ng Yan Alliance ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng Jiama Empire gaya ng inaasahan. Hindi mabilang na bilang ng mga tao ang nagulat sa alyansang ito na nagtipon ng lahat ng malalakas. Ang tatlong malalaking angkan ng imperyo at ang Alchemist Association. Ang lineup na ito ay maihahambing na sa Mystic Cloud Sect noon. Walang inaasahan na talagang makakamit ni Xiaoyan ang isang bagay na kahit ang Mystic Cloud Sect ay nabigong gawin.
Nagawa pa niyang maporma ito ng maayos at tahimik. Medyo maraming tao ang nakadama na ang Giama Empire na ito ay maaaring maging mundo ng Yan Alliance sa hinaharap. Ang Mystic Cloud Sect ay tunay na napalitan. Sa panahon kung saan ang labas ng mundo ay nagkakagulo sa pagtatatag ng Yan Alliance, ganap na binaliwala ni Xiaoyan ang lahat sa labas ng mundo at tahimik na nanatili sa kanyang silid. Naghanda siyang pinuhin ang gamot na magpapahaba ng buhay ng kanyang pangalawang kapatid. Naka-crossleg si Xiaoyan sa isang batong kama sa loob ng silid. Nakatayo sa harapan niya ang isang kulay pulang medicinal cauldron. Ang iba't ibang sangkap ng gamot ay maayos na inilatag sa isang batong plataporma sa kanyang tabi. Ang masaganang halimuyak na panggamot ay kumalat bago binalot ang buong silid na parang hamog. Deep Green Longevity Pill. Ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay mahinang mamulong sa pangalan ng tableta habang ang iba't ibang paraan ng pagpino para sa tableta na ito pati na rin ang ilang mga lugar na kailangan niyang pansinin ay paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isipan. Nagpatuloy siya sa ganitong paraan ng ilang sandali bago dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Matiim na tinitigan ng kanyang tingin ang kalderong panggamot, at mahinang mamulong sa kanyang sarili. Kailangan kong matagumpay na mapino ang isang tableta mula sa dalawang hanay ng mga sangkap na panggamot na ito. Ang pangalawang kapatid na lalaki ay naiwan na wala pang 2 buwang buhay. Kung ang lahat ng mga sangkap na panggamot na ito ay nawasak, malamang na kailangan ng maraming pagsisikap upang mahanap ang mga ito. Kung walang sapat na oras ang resulta. Sumimangot si Xiaoyan nang maisip niya ito. Marahan siyang bumuga ng hangin habang lumalabas ang determinasyon sa kanyang mga mag-aaral. Ano man ang mangyari, kailangan niyang matagumpay na pinuhin ang isang Deep Green Longevity Pill ngayon. Kumilos si Xiaoyan sa sandaling sinabi niyang gagawin niya. Matapos makalanghap ng malalim na hangin ng ilang beses, mabilis niyang itinapon sa isang tabi ang hindi kinakailangang mga kaisipan sa kanyang isipan. Pinitik niya ang kanyang daliri at lumitaw sa kanyang kamay ang jade green na glazed lotus core flame. Nanginig ang kanyang daliri at mabilis na lumabas ang apoy bago pumasok sa medicinal cauldron sa kanyang harapan kung saan agad itong nag-transform sa isang mabangis na apoy. Habang nasusunog ito sa loob ng kaldero, tumagos pa rin ang mainit na temperatura sa kabila ng paghihiwalay na nilikha ng medicinal cauldron. Nagdulot ito ng dahan-dahang pag-akyat ng temperatura sa silid. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang mataas na temperatura sa paligid niya. Hindi kumikislap ang kanyang mga mata habang huminto sa kalderong panggamot. Ilang sandali pa, iwinagayway niya ang kanyang kamay at isang berdeng matinik na prutas na bahagyang nagbuga ng masaganang halimuyak mula sa stone platform na dumapo sa kamay ni Xiaoyan. Napatingin ang mga mata ni Xiaoyan sa deep green fruit na isa sa mga pangunahing sangkap sa pagpino nitong Deep Green Longevity Pill. Nararamdaman niya ang siksik na puwersa ng buhay na nasa loob nito. Matapos hawakan ang deep green fruit sa kanyang kamay saglit, pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri at binaril ito sa medicinal cauldron ng walang pag-aalinlangan. Ang prutas ay nabalot ng mabangis na jade green na apoy. Ang espiritual na lakas ay kumalat mula sa pagitan ng mga kilay ni Xiaoyan bago tuluyang pumasok sa medicinal cauldron. Inilagay niya ang kanyang buong atensyon sa pagkontrol sa pagbabago ng apoy pati na rin sa pagsubaybay sa aktibidad ng deep green fruit na iyon. Sa ilalim ng bagong heavenly flame tulad ng glazed lotus core flame na nabuo mula sa pagsasama ng dalawang heavenly flames, anumang gamot na sangkap ay magdidisarm at susuko dito sa loob ng maikling panahon gaano man ito kahirap. Ang deep green fruit na ito ay walang exception. Bagaman, nilabanan nito saglit ang heavenly flame sa pamamagitan ng pag-asa sa life force na nasa loob nito, sumipol ang apoy habang gumagalaw ang isip ni Xiaoyan at dahan-daang tumulo ang mga sinulid ng cream white juice mula sa deep green fruit. Ang apoy ay dahan-daang nagdulot nito na lumiwanag habang ang dami ng cream white juice na umaagos mula dito ay tumaas. Sa wakas, nabuo ang isang kumpol ng likido na halos kalahati ng laki ng palad sa ilalim ng prutas. Pinagmasdan ng mga mata ni Xiaoyan ang loob ng medicinal cauldron. Ang selyo sa kanyang kamay ay nagbago pagkaraan ng kalahating oras at ang apoy sa loob ng medicinal cauldron ay nabawasan. Ang deep green fruit sa loob nito ay ganap na nawala. Pinalitan ito ng kumpol ng cream white na likido na naglalabas ng masiglang life force.
Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso habang pinag-aaralan niya ang kumpol ng cream white liquid. Sa isang pitik ng kanyang daliri, biglang sumibol ang apoy at mabilis na lumiit ang kasing laki ng palad na puting likido sa bilis na nakikita ng mata sa tumataas na temperatura. Kasunod ng pagbawas sa laki, ang kulay nito ay naging mas malalim at mas malalim. Sa huli, ito ay halos parang puting perlas. Hindi tumigil si Xiaoyan matapos makitang walang hindi inaasahang senaryo habang pinipino ang deep green fruit. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sumugod ang isa pang sangkap na panggamot at itinapon sa kalderong panggamot. Sunod-sunod na gamot ang itinapon ni Xiaoyan sa medicinal cauldron kasabay ng agos ng panahon. Sa makatuwid, ang pagtaas ng bilang ng mga purong panggamot na lakas ay nagsimulang lumitaw sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero. Lalong naging solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang kanyang espiritual na lakas ay ganap na nawala at mahigpit na nakabalot sa bawat isang nakapagpapagaling na lakas na nasa panggamot na kaldero. Sa wakas, manonyebre niya ang mga ito sa iba't ibang temperatura na kailangan nila at dahan-daang pino ang mga ito. Ang medicinal cauldron, na umuusad ng maayos hanggang sa puntong ito, ay biglang nagliyab ng malakas na apoy matapos ang pagpipino ay 3 oras o higit pa. Bagamat sinubukan ni Xiaoyan ang kanyang makakaya upang sugpuin ito, sa kalaunan ay mayroon pa ring 3 uri ng mga likidong panggamot na na-vaporize sa ilalim ng tumataas na temperatura. Sa makatuwid, ang pagpipino na ito ay natapos sa kabiguan. Napakunot ang noo ni Xiaoyan habang tinitingnan niya ang ilan sa natitirang medicinal liquid sa loob ng medicinal cauldron. Walang magawa siyang umiling at inilabas silang lahat bago bumaba sa malalim na pag-iisip. Muling tumutok si Xiaoyan matapos maalala ang dahilan ng kanyang pagkabigo. Inayos niya ang kanyang kondisyon sa pinaka-optimal na kalagayan nito at hindi nag-atubili kahit kaunti habang winawagayway ang kanyang kamay. Sunod-sunod na itinapon sa medicinal cauldron ang maraming sangkap na panggamot sa entabladong bato sa kanyang tabi. Sa pagkakataong ito, si Xiaoyan ay nagbigay ng hindi pangkaraniwang dami ng atensyon. Anumang kakaibang aktibidad sa labas ng mundo ay itinapon sa likod ng isip ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, tanging ang medicinal cauldron at ang mabangis na naglalagablab na apoy sa loob nito ang umiiral sa mga mata ni Xiaoyan. Sa ilalim ng buong atensyon ni Xiaoyan, maraming after images ng kanyang mga kamay ang nagsimulang lumitaw habang sila ay sumasayaw. Ang temperatura ng apoy sa loob ng medicinal cauldron ay mataas kung minsan at mababa sa iba habang nananatili sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang mga komplikadong pagbabago ay sapat na madalas upang maging sanhi ng maraming alchemist na masindak. Anong uri ng napakalaking espiritual na lakas ang kailangan ng isang tao upang makontrol ang isang siga sa ganoong sukat? Ang mga sangkap na panggamot ay gumuhit ng maraming arco sa hangin bago tuluyang itinapon sa panggamot na kaldero. Nag-transform sila sa isang panggamot na pulbos at pagkatapos ay isang panggamot na likido na kailangan ni Xiaoyan sa ilalim ng pagkasunog ng mabangis na jade green na apoy. Ang isip ni Xiaoyan ay lubos na nakatuon sa kanyang ikalawang pagtatangka sa pagpipino at walang aksidenteng naganap. Pagkatapos ng halos isang araw at isang gabi ng refinement, isang embryonic medicinal pill, na ang ibabaw ay hindi pantay, ay nagsimulang magkaroon ng hugis sa loob ng medicinal cauldron. Kasunod ng pagbuo ng embryonic medicinal pill na ito, isang mayamang puwersa ng buhay ang nagsimulang kumalat mula rito. Marahang nalanghap ni Xiaoyan ang hininga nito nang unti-unting nawala ang pagod sa pagitan ng kanyang mga kilay. Talagang karapat-dapat itong maging isang natatanging tableta na maaaring magpapataas ng habang buhay ng isang tao. Tahimik na papuri ni Xiaoyan habang nag-click sa kanyang dila sa pagtataka sa kanyang puso. Kahit na sa buong kontinente ng Daoqi, napakabihirang ng isang panggamot na tableta na maaaring magpapataas ng habang buhay ng isang tao. Pagkatapos ng lahat, maliban kung ang isang tao ay tunay na nagsanay sa kanyang Daoqi sa isang pinakamataas na antas, ang buhay ng lahat ay magwawakas. Kung ang isang tao ay maaaring magtagumpay sa panahong ito, ang buhay ng isang tao ay natural na mapapahaba ng kaunti. Gayunpaman, kung ang isang tao ay mabaigo sa pambihirang tagumpay, ang isa ay haantong sa pagiging masunuri na mamatay hindi alintana kung siya ay isang dawang o isang dawzang. Sa sandaling ito,
Ang isang medicinal pill na maaaring magpapataas ng habang buhay ng isang tao ay maghahayag ng walang limitasyong halaga nito. Ang isang tao ay maaaring matagumpay na magtagumpay sa mga pinalawig na taon na ito kung ang isa ay may ganitong gamot na tableta. Sa pagkakataong iyon, hindi lamang ang haba ng buhay ng isang tao ay tataas ng malaki ngunit ang kanyang lakas ay maaasenso din ng malaki. Kaya naman, ang isang panggamot na tableta na maaaring magpapataas ng habang buhay ng isang tao ay isa na hinahangad gaya ng ilan sa mga panggamot na tabletang iyon na ginamit upang tumaas ang kanyang lakas. Mula sa isang tiyak na punto ng view, ito ay mas mahalaga kaysa sa mga gamot na table task na nagpapataas ng lakas ng isang tao. Pagkatapos ng lahat, ang isang panggamot na formula para sa isang panggamot na tableta na maaaring magpapataas ng lakas ng isang tao ay hindi bihira, ngunit ang isang panggamot na formula upang mapataas ang habang buhay ng isang tao ay hindi karaniwan. Ang mga tao sa kontinente na nagtataglay ng formula ng gamot para sa isang tabletang panggamot na maaaring magpapataas ng habang buhay ng isang tao ay maaaring isang napakabihirang pag-iral. Habang ang kaisipang ito ay nananatili sa puso ni Xiaoyan, ang hindi pantay na embryonic medicinal pill ay nagsimulang unti-unting umikot at makinis sa ilalim ng mabagal na pag-ihaw ng jade green na apoy. Isang masaganang halimuyak na panggamot ang lumabas mula rito. Malapit na ba akong magtagumpay? Isang bahagyang pananabik ang bumangon sa puso ni Xiaoyan habang tinitingnan niya ang cream white medicinal pill na dahan-daang gamulong sa apoy. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na mag-relax kahit kaunti habang patuloy niyang pinapataas ang kanyang espiritual na lakas at nakatuon sa bawat pagkilos na ginawa ng gamot na tableta. Kung may nangyaring aksidente na magreresulta sa pagkasira ng tableta, talagang wala ng lugar para umiyak si Xiaoyan. Napanatili ni Xiaoyan ang pag-iingat na ito hanggang sa lalong yumaman ang kinang sa puting cream na ibabaw ng medicinal pill. Ang medicinal pill ay biglang nanginig makalipas ang kalahating oras, at isang napakalaking at malakas na alon ng enerhiya ang biglang lumitaw ng wala saan. Parang alon ng tubig na kumakalat sa lahat ng direksyon. Boom! Boom! Kumalat ang energy ripple bago tuluyang bumangga sa dingding ng medicinal cauldron. Ang banggaan na ito ay naglabas ng isang malinaw na kalabog na tunog. Talagang solid ang medicinal cauldron na ito. Kung isa itong ordinaryong medicinal cauldron, malamang nabamuka ito sa ilalim ng energy collision. Hindi napigilan ni Xiaoyan na magbigay ng tahimik na papuri habang nakatingin sa medicinal cauldron na bahagyang nanginginig dahil sa banggaan. Naisip niya na ang medicinal cauldron na ito na nakuha niya kay Han Feng ay maaaring may kumpara sa tinatawag na Black Demon na ginamit ni Yao Lao. Ang medicinal cauldron na ito na natatakpan ng mga drawing ng lahat ng uri ng magical beasts na umuungal ay maaaring maging isang bagay din sa tinatawag na Heavenly Cauldron Rangkang. Ang tunog ng kumalabog ay unti-unting nabawasan habang ang kulay cream na tabletang panggamot sa loob ng medicinal cauldron ay biglang nagbuga ng matinding liwanag na nakakatusok sa mata. Pilit itong lumabas mula sa kalderong gamot na nababalot ng puting liwanag. Gayunpaman, hindi ito nakatakas sa kabila ng mahabang panahon na lumipad sa paligid ng mabigat na pinatibay na silid. Ang deep green longevity pill na ito ay talagang pambihira. Talagang naisipan nitong tumakas sa sandaling ito ay ipinanganak. Nagulat din si Xiaoyan nang sinunod niya ang mga aksyon ng gamot na ito. Agad siyang ngumiti at umiling. Sumenyas siya habang umaatres at hinayla ng puwersa ng pagsipsap ang puting glow, na pilit na lumilipad sa lahat ng direksyon, ng malakas sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, naglabas siya ng isang bote ng jade at pinalamanan ang tableta dito. Ang medicinal pill ay unti-unting tumahimik matapos itong ipasok sa isang jade bottle. Napangiti lang si Xiaoyan nang may kasiyahan nang makita niya ito. Huminga siya ng malalim. Ang medicinal pill refinement na ito ay naubos ng marami sa kanyang lakas. Inilagay ni Xiaoyan ang bote ng gamot sa kanyang storage ring bago biglang nanginag ang kanyang kamay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tila may naramdaman. Ilang sandali pa bago tuluyang dahan-dahang binuksan ang mga ito at mamulong. Naramdaman ko na naman ang hadlang ng klase ng Dao Huang. Mukhang malapit na akong magtagumpay. Battle Through the Heavens. Kabanata 738. Ang kaisipang magsagawa ng pag-iisa.
Si Xiaoyan ay malalim ang iniisip habang maingat niyang ninamnam ang kakaibang pakiramdam na iyon. Ilang sandali pa bago niya dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata at dahan-daang bumuntong hininga. Namilog ang kanyang mga mata. Nararamdaman ko ito ngunit sa huli ay nahihirapan akong talagang lumagpas sa hadlang na iyon. Mukhang kailangan kong humanap ng isang tahimik na lugar para makapagsagawa ng maayos na pag-urong sa panahong ito. Kung hindi, maaaring makapinsala ito sa pamamagitan ng pag-drag ng mga bagay sa mahabang panahon. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Bagamat hindi pa niya nahawakan ang mahiwagang hadlang na iyon sa unang pagkakataon, sa huli ay mayroon pa ring tiyak na puwang. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago siya muling naging kalmado. Ikinaway niya ang kanyang kamay at isang jade green na apoy ang muling bumagsak sa medicinal cauldron. Pinitik niya ang kanyang daliri at mahigit 10 jade box ang lumabas mula sa kanyang storage ring bago lumapag sa tabi niya. Ang deep green longevity pill ay matagumpay na napino. Susunod, kailangan ni Xiaoyan na pinuhin ang ilang yawan para kay Ziyan. Mukhang mag-breakthrough din ang babaeng ito. Mangangailangan siya ng hindi pangkaraniwang malaking halaga ng enerhiya upang makumplito ang pagsulong na ito. Kaya naman, hindi nag-atubili si Xiaoyan na kumuha ng ilan sa mga pambihirang sangkap na panggamot na inihatid noon ni Yao Ye. Bagamat ang mga sangkap na panggamot na ito ay bihira, malinaw na hindi sila dapat banggitin kung ihahambing sa pagsulong ni Ziyan. Sa kasalukuyan, nakalaban ni Ziyan ang isang ordinaryong elite na si Dao Wang habang nasa klase ng Dao Wang. Ang nakakatakot na kakaibang lakas niya ay isang bagay na kahit ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi nang ahas na madaling tiisin. Kung hahayaan siyang matagumpay na umaban sa klase ng Dao Wang, malamang na muling tataas ang kanyang lakas. Sa oras na iyon, maaaring makalaban pa niya ang isang elite na Dao Zhang. Sa sandaling ito, ang panig ni Xiaoyan ay nangangailangan ng gayong eksperto. Ang misteryoso at hindi pangkaraniwang paksayon na kilala bilang Hall of Souls ay pumihit kay Xiaoyan. Kung hindi nakialam si Medusa noon, baka nahuli din siya ng Protector Wu na iyon. Ang Shao Clan ay maaaring talagang tapos na sa oras na iyon. Naging hindi pangkaraniwang pangit ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maisip niya ang sitwasyong kakaharapin ng Shao Clan sakaling siya ay mahuli. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao at mahinang sinabi. Mukhang kailangan kong mabilis na makarating sa klase ng Dao Huang. Kapag nandoon na ako, magkakaroon ako ng kakayahang manlang makipaglaban kung muli kong makaharap si Protector Wu sa hinaharap. Kailangan pa rin ng Shao Clan ang aking proteksyon. Kaya, walang aksidenteng dapat mangyari sa akin. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin habang ang ideyang ito ay nag-flash sa kanyang puso. Nakapagdesisyon na siya sa loob ng kanyang puso. Kapag naayos na niya ang isyu ng kanyang pangalawang kapatid, agad siyang magsasagawa ng malalim na pag-urong. Hindi siya susuko hanggat hindi siya sumulong sa klase ng Dao Huang. Huminto si Xiaoyan sa pagkaantala sa mga bagay-bagay kapag nakapagdesisyon na ang kanyang puso. Ikinaway niya ang kanyang kamay at ang mga sangkap na panggamot sa mga jade box, na naglalabas ng mahinang halimuyak, ay sumugod sa medicinal cauldron bago sila tuluyang binalot ng jade green na apoy. Ang pagpipino ng yawan ay masasabing hanggang sa langit at lupa kung ihahambing sa pagpipino ng mga gamot na panggamot. Maaaring kailanganin ni Xiaoyan ng mahabang panahon para pinuhin ang isang medicinal pill ngunit ang mga yawan na ito ay isang bagay na kasing dali ng pagtataas ng kanyang kamay. Sa loob ng wala pang isang oras, napino na niya ang lahat ng mga panggamot na sangkap sa mga jade box sa mga yawan na kasing laki ng hinlalaki. Bukod dito, nang maisip na ang batang babae ay hindi gusto ng mga mapait na bagay, si Xiaoyan ay nagdagdag din ng ilang espesyal na pampalasa sa kanila, na naging katulad ng mga matamis. Huminga ng malalim si Xiaoyan matapos itago ang 3 malalaking bote ng mga yawan sa kanyang storage ring. Inayos niya ng kaunti ang secret chamber bago dahan-daang lumabas. Dumating si Xiaoyan sa harap ng bakuran pagkatapos lumabas ng silid at nakita lamang na maraming tao ang nagkumpol-kumpol sa lugar na ito. Inilibot niya ang kanyang tingin sa paligid at natuklasan na nasa lugar na ito sina Lin Yan, Lin Shuya, at ang iba pa. Agad siyang nakaramdam ng pagkagulat. Ang grupong ito ng mga tao, na karaniwang nananatili sa labas, ay talagang lahat ay nagtitipon sa lugar na ito.
Ang bakuran ay may isang malaking grupo ng mga tao na abala sa kanilang sariling gawain. Natuklasan nila ang figure ni Xiaoyan sa sandaling ito ay lumitaw at nagalak. Ngumiti sila at humakbang paarap. Hihihi. Chief Xiao. Ang pangalang ito ay talagang nakakatakot sa mga tao. Pang-aasar ni Lin Yan at pinagtawanan si Xiaoyan. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Nilaybot ng kanyang mga mata sina Lin Yan, Lin Shuya, at Liu Qing. Agad niyang hinawakan ang kamay niya at tumawa. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa inyong tatlo. Sinundan lang namin kayo para sanayin at magkaroon ng karanasan. At saka, parang hindi kami gaanong nakatulong. Wala talagang silbi na umasa sa amin laban sa mga totoong eksperto na iyon. Tumawa ng mapait si Lin Shuya. Maliban sa pagtulong sa pagharang sa ilang elder ng Mystic Cloud Sect sa malaking labanan sa Mystic Cloud Sect noon, wala silang pagkakataong masangkot sa aktwal na laban. Ang mga elder na iyon sa Mystic Cloud Sect ay nagtataglay lamang ng ganoong tagumpay pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng maraming taon. Lahat kayo ay bata pa. Sa oras na kayo ay nasa edad na nila, malamang na lahat kayo ay umabot na sa klase ng Daozang. Tumawa si Xiaoyan. Dahil sa talento nilang tatlo, hindi imposibleng maabot ang antas na ito kung magkakaroon sila ng pagkakataon. Tumawa si Lin Shuya at ang dalawa pa nang marinig nila ito. Pareho silang napuno ng kumpiyansa sa kanilang sarili. Ang pinakamahalagang bagay ay na sila ay bata pa, sa makatuwid, sila ay nasa kanilang pinakamataas na kalagayan. Hanggat nabigyan sila ng sapat na oras, tiyak na magiging pambihira ang kanilang mga nagawa. Bagaman hindi kami nakilahok sa aktwal na malaking laban, marami rin kaming natamo na benepisyo sa panahong ito. Ang lakas naming tatlo ay sunod-sunod na tumaas ilang araw na ang nakalipas. Maaaring hindi ito nakakatakot tulad mo ngunit maaari itong ituring na isang magandang improvement. Tumawa si Lin Shuya ng may kasiyahan. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa kanilang tatlo. Nagulat siya nang matuklasan niya na ang aura ng tatlong taong ito ay talagang mas malakas kumpara noong umalis sila sa Inner Academy noon. Tila ito talaga ang sinabi ni Lin Shuya. Ang lakas nilang tatlo kanina pa nag-improve. Kayong tatlo ay hindi pa nakakainom ng Dao Spirit Pill. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang oras na nagsasagawa ako ng pag-iisa para tulungan ang bawat isa sa inyo na pinuhin ang isa. Pagkatapos mong ubusin ito, ang iyong lakas ay maaaring tumaas ng isang star. Hihihi. Ituring ko ito bilang pasasalamat ko sa iyong tulong. Napaisip si Xiaoyan bago tumawa ng mahina. Nagulat ang tatlong tao nang marinig nila ito. Napuno agad ng saya ang kanilang mukha at hindi nila ibinuka ang kanilang bibig para tumanggi. Ang isang Dao Spirit Pill ay talagang nagtataglay ng napakalaking atraksyon sa mga eksperto ng klase ng Dawang. Maging sila ay hindi immune dito. Ang ilan sa mga tao sa bakuran ay hindi sinasadyang nagtapon ng naiinggit na tingin kay Lin Yan at sa dalawa pa nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Hihihi. Chill Xiao. Natigilan si Old Yingo, Wu Tai, at Sumei. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at tuyong tumawa. Natural na alam ni Xiaoyan kung ano ang gusto nilang sabihin nang tumingin ang kanyang tingin kay Old Yingo at sa dalawa pa, na mukhang nahihirapang magbigay ng boses sa isang bagay. Agad siyang ngumiti at sinabing, "Relax, ibibigay ko ang tatlong Mighty Huang Pill sa kamay ninyong tatlo sa loob ng kalahating buwan." Hihihi. Natural na nagtitiwala kami sa pangako ni Chief Xiao. Gayunpaman, umalis na kami sa Black Corner Region sa loob ng ilang buwan. Nag-aalala rin kami sa mga pugad namin sa Black Corner Region. Dapat alam mo rin kung gaano kagulo ang lugar na iyon. Nakahinga silang tatlo nang maluwag nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Ang matandang Yungu na iyon ay nagsalita rin ng mapait na tawa. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Natawa siya. Babalik din ang pangalawang kapatid ko para pamahalaan ang Xiao Gate sa Black Corner Region. Sa oras na iyon, baka kailangan ko pang hilingin sa inyong tatlo na tumulong sa pag-aalaga sa kanya. Madalas din akong babalik. Nagmamadali silang tatlo na tumanggo at nagtawanan sa narinig. Natural lang iyan. Ngayon, maituturing na kaming alyansa sa Xiao Gate. Talagang gagawin namin ang lahat para tumulong.
Bahagyang napangiti si Xiaoyan habang nakatingin sa magagalang na mukha nilang tatlo. Nakahinga rin siya ng maluwag sa kanyang puso. Sa suporta ng 3 taong ito, malamang na ang pangalawang kapatid na lalaki ay magkakaroon ng kaunting problema. Siyempre, si Old Yingu at ang dalawa pa ay hindi dapat pagkatiwalaan ng lubusan. Gayunpaman, hindi masyadong nag-aalala si Xiaoyan. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin siyang malakas na suporta ng Inner Academy. Hanggat hindi ito isang sitwasyon kung saan ang isang malaking bilang ng mga paksayon sa Black Corner region ay nagsanib kamay, kahit na isang paksayon lamang ay hindi maglalakas loob na makipaglaban sa Inner Academy. Tiyak na magiging maayos ang Xiaogate sa suporta ng Inner Academy. Gusto mong magsagawa ng pag-iisa. Gaano katagal ang iyong pag-iisa? Nagulat sina Xiaoding at Xiaoli nang marinig nilang nagsalita si Xiaoyan tungkol sa kanyang intensyon sa loob ng bakuran. Natapos silang magsalita ng may pagtataka. Oo, ilang beses na akong nakaramdam ng pagpasok sa klase ng Daohuang. Gayunpaman, sa huli ay medyo kulang ako. Sa pagkakataong ito, kailangan kong makapunta sa klase ng Daohuang sa panahon ng aking pag-iisa. Tumanggo si Xiaoyan at sinabi ang kanyang iniisip. Nag-isip sandali si Xiaoding bago dahan-daang nagsalita. Ang pagtaas ng iyong lakas ay natural na ang pinakamahalaga. Dahil iyon ang kaso, ipauubaya namin ito sa iyo. Ipaubaya mo ang usapin ng Yan Alliance sa iyong pangalawang kapatid at sa amin. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Tumingin siya kay Xiaoli at binigay sa huli ang Deep Green Longevity Pill na pinino niya kanina. Ipinakilala rin niya ng detalyado ang mga epektong panggamot. Malamang na maaari nitong pansamantalang alisin ang panliligalig sa Life Devouring Pill. Ikalawang kapatid, dapat mo ring sundan si Old Yingu at ang dalawang iba papabalik sa Black Corner region kapag bumalik sila. Kailangan mo ring maging mas maingat sa Black Corner region. Tandaan, dapat mong subukan ang iyong makakaya upang madagdagan ang iyong lakas. Pinakamainam na magagawa mong magtagumpay sa klase ng Daohuang sa loob ng 10 taon. Tutulungan din kitang pinuhin ang isang Dao Spirit Pill kapag tinulungan ko silang pinuhin ang Mighty Huang Pill. Mahinang sabi ni Xiaoyan. Tumanggo si Xiaoli. Alam din niya na kahit na sa tulong nitong Deep Green Longevity Pill, hindi pa rin niya tuluyang nakatakas ang medicinal drawbacks ng Life Devouring Pill. Maliban na lang kung nagawa niyang makapasok sa klase ng Daohuang sa panahong ito ng kanyang tumaas na habang buhay, mamamatay pa rin siya dahil sa kanyang pinaikling habang buhay. Tama, saan ka maglilinang sa pag-iisa? Hanggang kailan ang pag-iisa mo? Tumingin si Xiaoding kay Xiaoyan bago biglang nagsalita. Saglit na natahimik si Xiaoyan bago siya mahinang nagsalita. Ang Magical Beast Mountain Range. Noon, nakakita ako ng Mountain Valley kung saan tumubo ang hindi mabilang na bilang ng mga bihirang sangkap na panggamot. Pupunta ako roon para gawin ang aking pag-iisa. Gayunpaman, hindi ako masyadong sigurado kung gaano ako katagal sa aking pag-iisa ngunit tiyak na hindi ito magiging maikli. Ang Magical Beast Mountain Range. Kailangan mo ba ng proteksyon? Napakunot ng noo si Xiaoding at nagtanong. Hindi na kailangan. Isasama ko si Ziyan. Umiling si Xiaoyan. Tumingin ang kanyang tingin kay Xiaoding habang sinabing. Pagkaalis ko, ibibigay ko ang lahat ng mga bagay sa Yan Alliance kay Kuya. Kung anumang malaking hindi inaasahang pagbabago ang magaganap sa panahong ito, maaari kang magpadala ng isang tao sa lugar kung saan ako nagsasagawa ng pag-iisa. Magpapadala ako ng isang tao upang ipaalam sa iyo pagkatapos kong tumira. Bahagyang tumanggo si Xiaoding. Ang kanyang kamay ay marahang tinapik ang braso ni Xiaoyan habang nagsasalita siya ng may mahinang ngiti. Maaari kang mag-relax at mag-retreat. Ang kasalukuyang prestihiyo ng angkan ng Xiao ay ganap na nabuo sa iyong lakas. Kaya, ang iyong lakas ang pinakamahalagang bagay. Tama, kailan ka aalis? Handa ka na ba? Ngumiti si Xiaoyan. Marahan siyang bamantong hininga at bamulong. Ngayon. Sigurado ka na ba ngayon? Battle Through the Heavens. Kabanata 739. Qingshan. Sa pagkakataong ito, hindi kinaladkad ni Xiaoyan ang mga bagay. Pagkatapos magkwento kina Xiaoding at Xiaoli tungkol sa bagay na ito,
nahanap niya si Ziyan sa mansyon at dinala siya habang tahimik siyang umalis. Isinama ni Xiaoyan si Ziyan at aalis na sana ng imperyo ng mabilis gamit ang kanyang Dao Chi Wings para maglakbay ng hilahin ni Ziyan sa kanyang tabi ang kanyang manggas. Ang kanyang maliit na kamay ay nakaturo sa kanilang harapan at tumawa ng may malinaw na boses. Nandyan si Old Sister Kailin. Agad namang nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Dali-dali niyang ibinato ang tingin sa direksyon na itinuro nito at nakita nga niya ang nakakabighaning figure ni Medusa na tamad na nakasandal sa isang puno ng kahoy. Nagsimula sa kanilang dalawa ang magaganda niyang mga mata. "Bakit ka nandito?" Gulat na tanong ni Xiaoyan. "Huwag mong isipin na kaya mong dalhin si Ziyan ng mag-isa. Nag-aalala ako na sinusundan ka niya." Mahinang sagot ni Medusa. Agad siyang lumakad ng may mabagal na yabag at itinaas si Ziyan habang hindi pinapansin ang natulala na mga mata ni Xiaoyan. Walang magawang umiling si Xiaoyan nang makita niya ito. Ang tanging nasabi niya, "Sige, maaari kang sumunod. Magsasagawa ako ng pag-iisa at hindi para magsaya." Ang dahilan kung bakit ko isinama si Ziyan ay dahil mangangailangan siya ng napakalaking lakas upang siya ay umasenso at ang lugar na pupuntahan ko ay angkop para sa kanya. Habang nagsasalita siya sa ganitong paraan gamit ang kanyang bibig, nanginginig ang mga balikat ni Xiaoyan, at ang kanyang jade green na mga pakpak ng apoy ay dahan-dahang lumalabas. Sa wakas, nag-transform sila sa magagandang pakpak ng apoy na mahigit 10 talampakan ang haba. "Maaari mong isama si Ziyan at sundan ako." Kinausap ni Xiaoyan si Medusa bago ipinapakpak ang kanyang mga pakpak. Ang kanyang katawan ay umangat sa langit bago lumipad patungo sa malayong Magical Beast Mountain Range. Tiningnan ni Medusa ang walang magawang anyo ni Xiaoyan mula sa likuran at isang mahinang arko na halos hindi maramdaman ang bumungad sa kanyang malamig na magandang mukha. Agad niyang hinayla si Ziyan habang ang kanyang katawan ay kumikislap at lumitaw sa kalangitan. Idiniin ng kanyang mga daliri ang bakanteng espasyo at mabilis na lumipad patungo sa direksyon ni Xiaoyan. Kinuha ni Xiaoyan ang mapa ng Jiama Empire nang umalis siya. Sinundan niya ang ruta sa kanyang memorya at mabilis na lumipad sa hilagang kanlurang bahagi ng imperyo. Noon, ang maliit na lambak ng bundok na iyon ay matatagpuan sa kailaliman sa hilagang kanlurang bahagi ng Magical Beast Mountain Range. Ang lugar na iyon ay napakalayo sa imperyo. Ang isang ordinaryong lumilipad na hayop o isang karwahe ng kabayo ay kukuha ng hindi bababa sa 5 o 6 na araw bago sila makarating sa lugar na kanilang pupuntahan. Gayunpaman, ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi na ganoon kaliit na Daozi mula noon. Sa kanyang kasalukuyang bilis, kakailanganin niya ng wala pang isang araw para lumipat saan man sa Jiama Empire. Gamit ang rutang ipinahiwatig ng mapa, si Xiaoyan at ang dalawa pa ay nagpatuloy sa pagmamadali sa kanilang paglalakbay sa loob ng kalahating araw. Dumating sila sa tuktok ng bundok na malapit sa Magical Beast Mountain Range sa gabi. Unti-unting bumagsak ang kanilang mga katawan mula sa langit. Nakatayo si Xiaoyan sa tuktok ng bundok. May sinulid na alaala ang kanyang mga mata habang pinag-aaralan niya ang lupaing medyo pamilyar. Natatandaan pa niya na sa lugar na ito minsan siya hinabol ng isang mersenaryong kumpanya na tinatawag na Wolfhead hanggang sa tumakas siya sa kalaliman ng bulubundukin. Doon niya unang nakilala si Yun, na gumagamit ng pangalang Yunji noon. Si Xiaoyan ay bumaba sa kanyang mga alaala. Maya-maya lang ay mahina siyang napabuntong hininga. Lumipas ang ilang taon. Ito ay tunay na isang sitwasyon kung saan ang pisikal na aspeto ay magkatulad ngunit ang mga tao ay ganap na nagbago. Sinundan ng tingin ni Xiaoyan ang tuktok ng bundok at lumipat pababa. Sa wakas, huminto ito sa maliit na bayan na nakaupo sa paanan ng bundok. Naaalala pa rin niya na ang maliit na bayan na ito ay pinangalan ng bayan ng Qingshan. Iyon ang una niyang training spot pagkatapos niyang lisanin ang Wotan City noon. Dito, nakipagkaibigan siya sa unang kaibigan ng kanyang buhay, ang mabait na babae na tinawag na Little Fairy Doctor. Ang babaeng nakasuot ng puting sombrero, na malumanay na nakaupo sa isang medicinal shop na nagpapagaling sa mga sugatang mersenaryo, ay bumungad sa ulo ni Xiaoyan. Antong hininga siya. Halos 6 hanggang 7 taon na ang nakalipas at hindi niya alam kung ano ang kalagayan niya ngayon.
ang kanyang woeful poison body na kahit si Yao Lao ay medyo natatakot na sumailalim sa isang outburst. Nakaramdam ng kirot sa puso si Xiaoyan habang inaalala ang mabait na babaeng iyon na kailangang uminom ng lason araw-araw upang mapanatili ang mga function ng kanyang katawan. Maraming emosyon ang dumaloy sa puso ni Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, napalitan sila ng mahinang buntong hininga na lumabas sa bibig ni Xiaoyan. Tumingin siya kay Medusa at Ziyan sa kanyang tabi. Ngumiti siya at sinabing, "Tara na. Una, magtungo sa maliit na bayan." Gumalaw ang kanyang katawan pagkatapos sabihin ito at naging parang dahon na nalalaglag sa simoy ng hangin habang marahang dumaloy pababa. Malapit na sumunod sina Medusa at Ziyan. Dahil sa bilis ng ilang tao, lumitaw sila sa maliit na bayan pagkatapos ng ilang paghinga. Tiningnan nila ang medyo sinaunang mga salita sa pasukan ng maliit na bayan na umiiral pa rin. Saglit na nawala ang isip ni Xiaoyan habang bumubulong. Bayan ng Qingshan, matagal na mula noong huli kitang nakita. Ilang taon na ang nakalilipas, isang binata ang umalis sa kanyang angkan upang magsanay. Nahihirapan siyang maglakad habang karga-karga ang napakalaking itim na ruler sa kanyang likod. Nakarating siya sa lugar na ito na puno ng pawis ang ulo. Ang medyo magiliw na mukha na iyon ay nagpakita ng isang ngiti na para bang naglabas siya ng mabigat na pasanin nang tumingin siya sa maliit na bayan. Ang lugar na ito ang unang lugar na napuntahan ko noong nagsasanay ako noon. Ang ako noon ay isang maliit na tao na kakasulong pa lang sa Daozi class. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at nagsalita sa dalawang tao sa tabi niya. Nagulat si Ziyan at Medusa nang marinig nila ito. Palihim silang tumawa. Hindi inaasahan na pagkatapos ng ilang taon na hindi nakarating dito ay naging ganito kalakas ang maliit na lalaki na noon ay isang Daozi. Nararamdaman mo ba na ang mga pisikal na bagay ay nananatiling pareho ngunit ang mga tao ay naiiba? Ngumiti si Xiaoyan at tinapik ang ulo ni Ziyan. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa lahat ng direksyon. Ang kasalukuyang laki ng Qingshan Town ay mas malaki kumpara sa kung ano ito noon. Kahit na ang daloy ng mga tao ay naging maraming beses na mas malaki kaysa sa kung ano ito. Mayroong ilang mga dumadaan at mga mersenaryo na naghahanda na pumasok sa Magical Beast Mountain Range upang manghuli ng mga magical beast na dumadaan sa entrance nitong maliit na bayan. Ang daloy ng tao na ito ay hindi sinasadyang magpapabagal sa kanilang mga yapot kapag dumaan sila kay Xiaoyan at ang dalawa pa. Siyempre, ang pangunahing dahilan para paikliin nila ang kanilang mga hakbang ay natural na hindi dahil kay Xiaoyan kundi dahil sa Medusa at Ziyan sa kanyang tabi. Halos walang mga babaeng nakilala ni Xiaoyan na maihahambing kay Medusa sa kagandahan. Ito ay totoo lalo na kasama ang kanyang malamig at marangal na pag-uugali na bahagyang naruroon. Nagdulot ito ng hindi sinasadyang pagbaril sa mga mata ng mga tao. Higit pa rito, dahil sa kanyang pagiging Medusa, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng isang uri ng nakakabighaning pang-akit na naging dahilan upang ang isa ay maging gamo-gamo na walang pidyaw na tumalon sa apoy sa kabila ng malinaw na pagkakaalam na siya ay isang magandang babaeng ahas na marunong kumain ng tao. Si Ziyan ay kasalukuyang nagtataglay pa rin ng hitsura ng isang maliit na batang babae. Ang kanyang hitsura na parang jade carving ay napakakyot. Paulit-ulit na kumislap ang malahiyas niyang mga mata at nagbigay sa isa ng pakiramdam ng labis na pagkagusto sa kanya para bitawan. Ang puntong ito ay malinaw na makikilala mula sa saloobin ni Medusa sa kanya. Siyempre, ang napakaraming titig na nakatingin sa dalawang babae ay itatapon pa rin sa nakaitim na binata na nakatayo sa pagitan nila. Ang ilan sa mga mersenaryo na ang katawan ay natatakpan ng mga kalamnan ay kulubot ang kanilang mga bibig kapag nakita ang payat na figure ng kabilang partido. Tahimik silang nagbubulong-bulungan kung paano magkakaroon ng swerte ang payat at mahinang lalaki na ito sa mga babae. Medyo nakatawag din ng atensyon ang pagiging malamig ni Medusa. Marahil ito ay dahil ang mga taong ito ay madalas na dinidilaan ang dugo mula sa kanilang mga talam ngunit ang mga mersenaryong ito ay nagsabi sa kanila na ang babaeng ito ay medyo nakakatakot sa kabila ng init na nahayag sa kanilang mga mata. Ang kanilang mga instinct ay lubos na tumpak. Ito ay dahil ang magandang kilay ni Medusa ay naging bahagyang patayo sa ilalim ng focus ng maraming mga mata. Ang 7 kulay na enerhiya ay bahagyang nakikita sa kanyang kamay sa ilalim ng kanyang manggas.
Kalimutan mo na ito. Walang magawang umiling si Xiaoyan nang maramdaman niya ang bahagyang pagbabago-bago ng enerhiya mula sa kanyang tabi. Masyadong malakas ang pamatay na aura ng babaeng ito. Saglit na nag-alinlangan si Medusa matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Bagamat hindi siya nagsalita, ang enerhiya sa kanyang mga kamay ay tahimik na nabawasan. Pumasok si Xiaoyan sa maliit na bayan. Ang kalsada na sementado ng mga pira-pirasong bato ay naging sanhi ng tahimik na kalooban ni Xiaoyan. Matagal na niyang hindi naramdaman ang ganoong pakiramdam. Pagkatapos niyang lisanin ang Jiama Empire, nabuhay siya sa pamamagitan ng paggamit ng bawat segundo habang nakikipagkarera siya sa oras. Buong araw at gabi siyang nagsanay. Nilakad ni Xiaoyan ang isang buong kalye bago umikot muli. Maya-maya pa, dahan-dahan niyang itinigil ang kanyang mga yapak sa labas ng isang napakalaking tindahan ng gamot. Absent-minded ang kanyang tingin habang nakatingin sa eksenang medyo pamilyar pa rin. Noon, una niyang nakilala ang munting diwata na doktor sa tindahang ito. Kasalukuyang mas malaki pa ang tindahan ng gamot kaysa noon, ngunit kulang ang magiliw ng ngiti na iyon para lumiwanag ang lugar. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Kaway ng kamay, ibinaling niya ang ulo niya at nagsalita sa dalawang tao sa tabi niya. Kalimutan mo na, umalis na tayo. Papasok tayo sa Magical Beast Mountain Range ngayon. Si Medusa at Xian ay hindi nagpahayag ng anumang iba pang mga opinyon habang sila ay tumango. Hindi nagpahuli si Xiaoyan nang makita niya ito. Tumalikod siya at naglakad patungo sa landas na papalabas ng maliit na bayan at tinungo ang Magical Beast Mountain Range. Gayunpaman, ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang katawan nang biglang nagkaroon ng kaguluhan sa isang landas na hindi kalayuan. Dalawang tao ang agad na sumugod sa karamihan at tumakas sa gulat. Nang ang dalawang figure ng tao ay sumugod sa kalye, isang pares ng mga figure ng tao ang nagmamadaling bumaba mula sa isang gusali sa tabi nila at hinaranggan silang dalawa. Hahaha. Iniisip mong tumakas. Ngayon, wala ni isang tao sa Bloody Battle Mercenary Company mo ang makakatakas. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na may galos sa kanyang mukha, ay dahan-daang naglakad pasulong, at nagbigay ng mabangis na ngiti sa lalaki at babae na hinarang niya. Ang dalawang tao na nakapaligid ay isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay isang nasa katanghaliang gulang na tao na may malakas na pangangatawan. Ang kanyang kalmadong mukha ay kasalukuyang may bitterness. Medyo bata pa ang babaeng nasa tabi niya. Ang kanyang magandang figure ay slim at ang kanyang hitsura ay medyo maganda din. Gayunpaman, ang magandang mukha na iyon ay hindi pangkaraniwang puti sa sandaling ito. Dapat kang magmadali at umalis. Pipigilan ko sila. Matiim na tinitigan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lalaking iyon na may peklat at mariing sumigaw. Han Rui, ibinigay na sa iyo ng aming Bloody Battle Mercenary Company ang halos lahat ng teritoryo sa Qingshan. Bakit kailangan kaming lipulin ng Snake Nest Mercenary Company mo? Hindi ka ba masyadong mayabang kahit na sinusuportahan ka ng He? Ano ang magagawa mo kung kami ay mayabang? Sinabi ng hepe na hindi namin iiwan na buhay ang kahit isang tao sa Bloody Battle Mercenary Company. Kung ikaw ay matalino, ibibigay mo ang batang babae na iyon sa lalong madaling panahon. Napagpasyahan ng pinuno na kunin ang kanyang bangkay ngayong gabi. Isang mabangis na ngiti ang pinakawalan ng lalaking may peklat habang nagsasalita. Managinip ka, galit na sigaw ng medyo may edad na. Gayunpaman, tumalikod siya at ipinatong ang palad sa katawan ng babae. Isang puwersa ang nagpa-atred sa kanya ng mahigit 10 metro. Ling-er, tumakas. Pumasok sa Magical Beast Mountain Range. Malamig na pinagmamasdan ng lalaking may peklat ang mga kilos ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang siya ay nagpakawala ng malamig na tawa. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Patayin siya. Ang isang pares ng mga figure ng tao ay agad na nagbigay ng isang positibong tugon nang marinig nila ang utos. Agad nilang itinaas ang kanilang mga armas at sinugod ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang lalaking may peklat naman ay humakbang patungo sa babaeng mapatla at magandang mukha. May masasamang ngiti ang gilid ng bibig niya.
Pinanood ni Xiaoyan ang biglaang hindi inaasahang eksenang ito mula sa dulo ng kalye. Sa simula, hindi siya gaanong interesado sa ganitong uri ng bagay kung saan nagpapatayan ang mga tao para sa paghihiganti. Gayunpaman, ang Bloody Battle Mercenary Company na binanggit ng lalaking may peklat ay nagpabalik ng ilan sa kanyang mga alaala. Pinag-aralan ng kanyang tingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang babae. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya. Ling-er, grog. Sa panahong malalim ang pag-iisip ni Xiaoyan, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na orihinal na nasugatan, ay walang kalaban-laban sa pag-atake ng dalawang kalaban. Sa wakas, napaatras siya gamit ang isang hampas ng palad at isang subo ng dugo ang tumalsik. Lumingon siya at tumingin sa lalaking may galos na naglalakad patungo sa babae na may nakakalokong ngiti. Isang kalunos-lunos na halakhak ang pinakawalan ng bumungad sa kanyang mga mata ang kawalan ng pag-asa. Uncle Kagang. Sa wakas ay hindi na napigilan ng babaeng tumawag kay Ling-er ang sarili habang umiiyak siya nang makitang sugatan ang nasa katanghaliang gulang. Si Xiaoyan, na nasa dulo ng kalye, ay nagpakawala ng mahinang buntong hininga nang marinig niya ang pag-iyak nito. Sa wakas ay naalala niya ang hindi sinasadyang engkwentro sa Magical Beast Mountain Range noon. Bagamat medyo marami ang nagmamasid sa eksenang nagaganap sa kalye, wala ni isang tao ang nangahas na mamagitan. Maliwanag, ang mga tao rito ay labis na natatakot sa mga taong umaatres sa lalaking may peklat. Ang lalaking iyon na may peklat ay tila may kamalayan din sa puntong ito. Kaya naman, hindi siya natakot nang kumilos siya. Ang kanyang mapagmataas na tawa na nakakatamis sa tenga ay naging dahilan ng pagkunot ng noo ng mga tao. Hihihi. Walang kwenta kahit anong sigaw mo. Miss Ling-er, masunurin kang bumalik sa akin. Pagkatapos ng sapat na kasiyahan ng ating hepe kasama ka, pagsilbihan kita ng maayos. Ang lalaking may peklat ay nagpakawala ng malaswang tawa. Nakahawak ang malaking kamay niya sa babae. Sa sandaling ito, tila walang lakas ang huli para gumanti. Kaya naman, nakikita na lamang niya ang malaking kamay na papalapit. Ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng kawalan ng pag-asa at kahabag-habag na kulay. Bastos. Mas masahol ka pa sa hayop. Isang hayop. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tinawag na Kagang ay pinanood ang mga kilos ng lalaking may peklat at galit na pinagalitan. Gayunpaman, katatapos lang ng kanyang sumpa nang itapak ng isang figure ng tao ang kanyang paa sa dibdib ni Kagang at sinipa siya sa lupa, na naging sanhi ng pagluwa niyang muli ng isang subo ng dugo. Malamig na ngumiti ang lalaking may pilat habang nakatingin kay Kagang. Biglang inabot ang kamay niya at hinawakan ang babaeng nasa harapan niya. Gayunpaman, kakaibang huminto ang kanyang katawan nang nasa kalahating talampakan pa ang kamay niya sa babae. Isang malakas na puwersa ang sumugod at marahas na binasag sa kanyang dibdib. Grog. Grog. Dahil sa biglaang malakas na suntok ay namutla ang ekspresyon ng lalaking may galos. Isang subo ng sariwang dugo ang dumura sa langit at ang kanyang katawan ay nahulog na parang patay na aso. Mahigit 10 metro rin itong hamagod sa kalye bago dahan-daang huminto. Ang ganitong uri ng hindi inaasahang pangyayari ay naging sanhi ng agarang tahimik sa kalye. Natigilan ang hindi mabilang na bilang ng mga tao habang pinagmamasdan ang lalaking may galos na biglang naging patay na aso. Nahirapan ang kanilang isipan na tanggapin ang pagbabago. Ibinuka din ng magandang babae na tinawag na Ling-er ang kanyang maliit na bibig at tumingin sa lalaking may peklat na paulit-ulit na umuungol sa lupa. Ilang saglit pa ay parang may naramdaman siya nang bigla siyang lumingon. Isang itim na damit ang dahan-daang tumatak sa kanyang mga mata. Battle Through the Heavens. Kabanata 740. Pagkilala sa isang dating kakilala. Saglit na huminto ang tingin ni Ling-er sa itim na damit bago mabilis na lumipat pataas. Isang bata at gwapong mukha na natatakpan ng kalmadong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang paningin. Ibinuka niya ang kanyang makinis, mapula, maliit na bibig habang nakatingin sa batang mukha, na parang wala sa sarili. Sa hindi malamang dahilan, paulit-ulit niyang naramdaman na parang kilala niya ang mukha na ito. Gayunpaman, hindi pa rin niya maisip kung saan niya ito nakita kahit anong alaala niya sa sandaling ito.
Sinamantala ni Kagang, na nakadapa sa lupa matapos bugbugin, para makatayo. Hindi niya pinansin ang bakas ng dugo sa sulok ng kanyang bibig at sumulong upang protektahan si Ling-er. Itinaas niya ang kanyang ulo at nagsalita ng may pasasalamat sa nakaitim na binata na nasa harapan niya. Mister, maraming salamat sa pagligtas sa amin. Maraming tao sa kalye ang nakarecover na rin sa sandaling ito. Gulat na gulat ang kanilang mga titig habang pinagmamasdan ang nakaitim na binata na mukhang bata pa. Bagamat labis silang nagulat na nagawa niyang ibalik ang may peklat na lalaki, na isang 3-star daw siya, sa pamamagitan ng isang welga, maraming tao ang nagpakita ng nakakaawang mga tingin sa kanya. Hindi ba alam ng batang ito kung gaano ka-arrogant at kadespotiko ang Snake Nest Mercenary Company sa Qingshan Town? Sa suporta ng He-clan mula sa Black Rock City, walang sino man sa loob ng 500 kilometrong radius ng Magical Beast Mountain Range ang nang-ahas na saktan ang Snake Nest Mercenary Company. Walang ibang dahilan kundi ang He-clan na ito ay nagtataglay ng isang eksperto na isang tunay na dawang. Nagmamadaling tumakbo ang ilang lalaki na malinaw na mga tao mula sa Snake Nest Mercenary Company upang tulungan ang lalaking may pilat ng talam mula nang siya ay nasugatan. Pagkatapos nito, maraming pares ng masasamang tingin ang ibinato sa binata na nakasuot ng itim. Nahihirapang tumayo ang lalaking may peklat. Namumutla ang mukha niya habang iniluwa ang sariwang dugo sa bibig niya. Ang kanyang tingin ay may bisyo habang nakatingin sa kalmadong mukha ni Xiaoyan. Galit siyang tumawa. Mabuting munting kapwa, matapang ka talaga. Talagang naglakas loob kang saktan ang aming Snake Nest Mercenary Company sa Qingshan Town. Hindi mo ba alam na ang company leader namin ay manugang ng He-clan? Bahagyang sinulyapan ni Xiaoyan ang lalaking may peklat at umiling. Talagang hindi niya narinig ang tinatawag na He-clan. Ito sir, lubos na nagpapasalamat si Kagang sa iyong pabor. Gayunpaman, dapat mong subukang umalis sa lalong madaling panahon. Kapag dumating na ang mga eksperto mula sa Snake Nest Mercenary Company, mahihirapan kang umalis. Marahan na napabuntong hininga si Kagang habang tinitingnan ang masamang tingin ng lalaking may peklat. Itinulak niya si Ling-er patungo kay Xiaoyan at mahinang nagmakaawa. Ginoo, pakisuyong dalhin si Ling-er at iwan ang Qingshan. Kung sa tingin mo ay magulo ito, maaari mo siyang paalisin pagkalabas mo sa maliit na bayan. Pipigilan ko sila. Hindi ako pupunta. Kung mamamatay ka, mamatay tayong lahat. Sa anumang kaso, ang Bloody Battle Mercenary Company ay tiyak na hindi na mabubuhay sa kabila ngayon. Walang saysay ang buhay ko kung ganoon. Hindi kumikibo si Ling-er nang marinig niya ito. Napatikip lang siya ng ngipin at umiyak. Ikaw. Nagalit si Kagang. Gayunpaman, napabuntong hininga lamang siya ng malungkot nang makita ang malungkot na mukha ni Ling-er. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito, dapat mong hawakan ng maayos ang punyal sa ilalim ng iyong manggas. Kung ikaw ay nahuli, maaari kang magpakamatay para hindi mapahiya. Si Xiaoyan sa gilid ay tumingin sa 2 taong ito habang pakiramdam ay hindi makatawa o umiyak. Umiling siya at tumawa ng mahina. Uncle Kagang, makatitiyak ka na kung nais kong protektahan kayong dalawa ngayon, walang sino man sa Jiama Empire na ito ang mangangahas na hawakan ka. Nagulat si Kagang sa mukha ng medyo pamilyar na paraan ng address ni Xiaoyan. Mapait siyang tumawa. Pinasasalamatan ko ang mabuting hangarin ni Mr. Gayunpaman, ang Snake Nest Mercenary Company ay hindi isang bagay na maaari mong labanan. Aantalahin namin sila ni Ling-er. Dapat kang umalis ka agad. Hihihi, umalis ka. Gusto mong umalis pagkatapos mong saktan ang lolo mo. Paano nagkaroon ng ganoong kagandang bagay? Isang mabangis na ngiti ang agad na nabuo sa mukha ng lalaking may peklat sa kabila. Mabilis na naglabas ng fire cylinder ang kamay niya sa bulsa ng dibdib niya. Pagkatapos nito, hinayla niya ito at lumipad ang signal sa langit bago sumabog. Lahat ng labasan sa bayan ng Qingshan ay tinatakan na ng aking Snake Nest Mercenary Company. Saan kayo pupunta? Ang lalaking may peklat na iyon ay tumingin kina Kagang at Ling-er na ang mga mukha ay agad na namutla. Lalong lumawak ang nakakatakot ng ngiti sa kanyang mukha. Gamit ang kanyang kamay, siya ay sumigaw ng galit.
Patayin ang lahat maliban sa babaeng iyon. Mahigit 100 tao sa likod ng taong may peklat na iyon ay agad na kumalat nang marinig ang utos. Inilabas nila ang kanilang matatalas na sandata mula sa kanilang mga baywang at tinakpan ito ng manipis na layer ng Daochi. Pagkatapos nito, tumingin sila kay Xiaoyan ng may masamang hangarin. Walang ekspresyon si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang mahigit 10 tao na mabilis na sumisingil. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong at nagsalita sa mahinahong boses. Ang sinumang humakbang pasulong ay mamamatay. Ang mga salitang ito ni Xiaoyan ay nauwi lamang sa malamig na tawanan ng 10 dagdag na tao. Natural na imposibleng pigilan ang mga yapak ng huli kahit kaunti. Ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang mga mata nang makita niya ito. Isang mahinang mabangis na liwanag ang bumungad sa kanila. Tahimik na tumaas ang di nakikitang apoy sa dulo ng kanyang daliri. Puff! Puff! Isang kakaibang eksena ang tahimik na lumitaw sa kalye sa sandaling lumitaw ang apoy. Ang nakikita lang ng isa ay ang mga katawan ng 10 dagdag na individual na iyon, na umaakyat patungo kay Xiaoyan, ay biglang nanigas. Kaagad, nagbuga sila ng puff sound sa harap ng maraming nakatulala na mga tingin mula sa paligid at nang walang anumang babala. Naging itim na abo na nagkalat sa lupa. Ang medyo maingay na kalye ay biglang naging tahimik sa sandaling ito. Nanlaki ang mga mata ng lahat at napatitig sa malaking tumpok ng itim na abo na lumitaw sa lupa sa takot na takot. Ang ilang mga tao ay pamipikit lamang ng kanilang mga mata ngunit nang muli nilang idilat ang mga ito, tanging ang mga tao, na naging ganap na normal kanina, ay nagiging isang tumpok ng abo sa harap ng kanilang mga mata. Ang kakaibang eksenang ito ay nagdulot ng lamig na lumitaw mula sa kaibuturan ng puso ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Bagamat kasalukuyang nasa langit ang mainit na araw, paulit-ulit na tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang noo. Ang bibig ng lalaking may peklat na iyon na may mabangis na aura ay bamuka na kasing lapad ng itlog ng pato sa sandaling ito. Puno ng gulat ang mga mata niya. Matagal bago siya naka-recover. Ang kanyang katawan ay nagmamadaling bumalik. Sumuri-suray siya at bumagsak sa lupa habang gulat na nagsalita. Ikaw. Anong ginagawa mo? Nang kumilos si Xiaoyan kanina, hindi niya naramdaman ang kahit katiting na ripple ni Daochi. Gayunpaman, ang mahigit 10 mga tao ay kakaibang naging itim na abo. Sa paglabas ng gulat na boses ng lalaking may peklat, nakabawi rin sa kanilang pagkabigla sina Kagang at Ling-er. Napatingin sila sa binata na nakasuot ng itim na nasa harapan nila at unti-unting bumungad sa kanilang mga mata ang ligaw na saya. Hindi inaasahan na talagang nagtataglay ang binatang ito ng nakakatakot na lakas. Tila nabawi na nila ang pag-asa na mailigtas sila. Walang pakialam ang mga tingin ni Xiaoyan sa lalaking may peklat na nakatalikod. Dahan-daang itinaas ang kanyang kamay habang nakaturo ito sa huli mula sa malayo. Ang hindi nakikitang apoy ay biglang kumislap at lumitaw sa kanyang palad. Puff! Isa pang malalim na muffled sound ang lumitaw. Ang lalaking may peklat ay hindi pa naghahayag ng kahit katiting na ekspresyon ng ang mabangis na apoy ng puso na lumitaw sa loob ng kanyang katawan ay sinunog siya sa isang tumpok ng itim na abo. Ang lahat sa kalye ay hindi sinasadyang makalanghap ng malamig na hangin habang pinagmamasdan ang taong may peklat na nagiging abo. Nagtataka ang kanilang mga tingin habang nakatingin kay Xiaoyan habang ang kanilang mga paa ay hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang. Sa hitsura nito, tila natatakot sila na biglang ituro sa kanila ni Xiaoyan ang daliri ng isang Grim Reaper. Sa sandaling ito lamang nila naunawaan na ang batang ito ay hindi nagsisikap na kumilos ng malakas habang siya ay humakbang pasulong ngunit siya ay tunay na nagtataglay ng kwalipikasyon at lakas upang tingnan ng mababa ang Snake Nest Mercenary Company. Dahan-daang tinapik ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa isa't isa pagkatapos random na tapusin ang mga taong ito. Walang gaanong pagbabago bago sa kanyang tingin sa kabila ng pagkuha ng higit sa 100 buhay. Dahil sa masama at mabangis na aura ng mga taong ito, halatang hindi sila mabubuting tao. Wala lang kung papatayin niya sila. Hindi niya mararamdaman ang kahit katiting na pasanin. Lumingon si Xiaoyan at tumingin kay Kagang at Ling-er. Tumawa siya ng mahina at dahan-dahang sinabi. Uncle Kagang, napakaraming taon na ang nakalipas mula nang magkita tayo. Hindi inaasahan na narito ka pa rin sa maliit na Qingshan town na ito.
Si Kagang, na ang mga tingin ay orihinal na puno ng paggalang at takot, ay agad na natigilan nang marinig niya ang mga salitang ito mula kay Xiaoyan. Pinag-aralan niyang mabuti ang mukha ng huli. Ang kanyang puso, gayunpaman, ay nagbubulong-bulungan tungkol sa kung kailan niya nakilala ang isang malakas na tao. Si Ling sa gilid ay matamang nakatitig sa mukha na iyon. Alam niyang nakilala na niya ito noon habang hindi sigurado si Kagang. Bigla siyang mamulong ng mahina pagkaraan ng ilang sandali. Uncle Kagang, mukhang katulad siya ni Xiaoyan na sumire sa Wolfhead Mercenary Company ilang taon na ang nakararaan. Biglang nanginig ang katawan ni Kagang nang marinig ang sinabi ni Ling. Biglang nanginig ang kanyang katawan habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Xiaoyan. Ang alaala na nabaon ng malalim sa ilalim ng mga taon ay mabilis na natagpuan. Sa wakas, ang medyo malambing na mukha ng binata, na nakilala niya noon, ay dahan-daang sumama sa Xiaoyan na nasa harapan niya. Little brother Xiaoyan. Ikaw ba talaga? Hindi sinasadyang sumigaw si Kagang habang mas tumitindi ang gulat sa kanyang mga mata. Ang Xiaoyan noon ay isang Daozi lamang na hindi pa nakakarating sa klase ng Daoshi. Gayunpaman, ngayon, nagawa niyang gawing abo ang isang dosenang Daozi at isang Daoshi sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay. Paano maihahambing ang malambing, binatang iyon sa ganitong kilos ng isang dalubhasa? Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at tumango. Agad na napuno ng saya ang mukha ni Kagang nang makita niyang tumango si Xiaoyan. Kaagad siyang nag-alinlangan ng kaunti bago biglang nagdikit ang mga ngipin habang nakaluhod. Nakiusap siya. Brother Xiaoyan, ang Bloody Battle Mercenary Company ay humarap sa isang malaking kapahamakan. Nakikiusap ako na tumulong ka at iligtas ito. Ang Kagang na ito ay handang gawin ang anumang sasabihin mo pagkatapos nito. Marahan ding kinakagat ni Ling ang kanyang mapupulang labi at nakatingin kay Xiaoyan mula sa likod ni Kagang. Ang mga emosyon ay umiikot sa kanyang puso. Sino ang mag-aakala na ang binata, na paulit-ulit niyang kinukutya dahil sa kanyang pagiging immature, ay talagang kasalukuyang nagtataglay ng gayong nakakatakot na lakas. Nagmamadali ding lumuhad si Ling habang ang kaisipang ito ay umiikot sa kanyang puso. Kung gusto niyang iligtas ang Bloody Battle Mercenary Company, makakaasa lang siya sa binatang ito na nasa harapan niya. Ang kanyang pangalan ay katulad ng pinuno ng Yan Alliance na kumalat kamakailan at nagdulot ng kaguluhan. Gayunpaman, bali-balita na ang pinuno ng Yan Alliance ay may taglay na lakas na kayang makipaglaban sa isang maalamat na elite na Daozang. Mukhang ito ay isang sitwasyon lamang kung saan ang kanilang mga pangalan ay magkatulad. Ang titig ni Ling ay kumikislap habang siya ay mahinang nagsasalita sa kanyang puso. Dapat mayroong hindi bababa sa ilang daan kung hindi libu-libong mga tao na may pangalang Xiaoyan sa napakalaking Jiama Empire. Bukod dito, ang pinuno ng Yan Alliance ay masyadong nanlilisik. Kahit siya ay hindi naglakas loob na mag-isip sa linyang iyon. Naisip niya lang na magkatulad ang kanilang mga pangalan. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang manggas at isang banayad na puwersa ang nagpatayo sa dalawang tao. Mahina niyang tanong. Snake Nest Mercenary Company ba iyon? Ano ang kanilang lakas? Nagmamadaling tumango si Kagang nang marinig niya ito. Mabilis siyang sumagot. Ang pinuno ng kanilang kumpanya ay isang 6-star expert na Daoling na may napakahusay na lakas. Walang makakapantay sa kanya sa buong bayan ng Qingshan. Siguro kung kaya ng nakababatang kapatid na Xiaoyan. 6-star Daoling ha? Saglit na nag-isip si Xiaoyan bago siya agad na tumawa. Uncle Kagang, kailangan ko pang pumasok sa Magical Beast Mountain Range para may gawin sa biyahe kong ito. Baka hindi na ako magtagal dito. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Kagang nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Ang kanyang katawan ay tila hinigop ang lahat ng enerhiya mula rito. Kinuyam din ni Ling ang kanyang kamay sa kanyang likuran. Malungkot niyang kinutya ang sarili. Kahit na ang taong iyon ay nagkaroon ng ilang pagkakaibigan sa kanila noon, hindi umabot sa puntong tutulungan niya silang saktan ang isang dalubhasa na Daoling. Dapat mong hawakan ng maayos ang 5 bote na ito. Kung makikilala mo ang pinuno ng kumpanya ng Snake Nest Mercenary Company na iyon, maaari mong gamitin ang Daochi para i-activate ang mga ito. Pagkatapos ay ihagis ang isa sa mga ito.
Ang panganib ay natural na automatikong mareresolba ang sarili nito. Bukod pa rito, ang jade plate na ito ay maaaring makipag-ugnayan sa akin ng isang beses. Kung talagang maharap ka sa isang malaking bagay ng buhay at kamatayan sa hinaharap, maaari kitang tulungan. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri. 5 maliliit na bote ng jade at isang jade plate ang lumipad patungo kay Kagang. Ang bawat isa sa mga bote ng jade ay nagtataglay ng napakaliit na lotus ng apoy. Nagulat si Kagang nang matanggap niya ang mga bote ng jade. Medyo natulala siya. Ang pinuno ng kumpanya ng Snake Nest Mercenary Company ay maaaring mapatay sa pamamagitan ng pag-asa sa maliliit na bote ng jade na ito. Mayroon pa akong ibang mga bagay na gagawin ngayon kaya magpapalam ako sa iyo. Dapat ay maaari tayong magkita muli kung may pagkakataon sa hinaharap. Ngumiti si Xiaoyan. Hindi na niya hinintay na gumaling si Kagang nang manginig ang kanyang katawan at kakaibang nawala sa harap ng maraming nakatulala na tingin sa kanyang paligid. Clock.